Wow! Mga garden, tingnan nyo, mayroon akong biyaya na natanggap galing sa Daraga Agriculture Office. Madam Luba, maraming salamat po. Madam Melji. Oh, Melji na pala. Melji Matosinyos. Melji Matosinyos. Madam, nag-email ako sa iyo one time. Ay, di pala, private message pala. Oh, ito na yung kasagutan sa aking tanong sa iyo. Salamat sa pagparito sa ating mga kasamahan dito sa Department of Agriculture. Maging doon sa aking primo. Carvin. Okay. Ito, may mga sample na seeds na binigay sa akin sa ngayon. At nandito, papakilala ko sa inyo yung ating mga butihing tauhan ng Department of Agriculture, Daraga Albay. Si Madam Daisy. Madam Daisy and Madam Corinne. Opo. Madam Corinne. Parang Corina, no? Yeah. Madam Corinne and Madam Daisy. Daisy. O yan. At saka naman si aking prime pinsan si Arvin. Nate. Yan. Ito yung ating regalo sa ngayon. Tamang-tama, magpapasko. Timing na timing itong mga regalo na to. Maliban dito sa talong, ito kasing talong na to, ito yung sample ng, sabi ko, yung sample ng bunga ng aking tanim na talong na Fortuner F1. Kung mapanood to ng East West, anong regalo nyo sa akin? Dapat marami. Dapat marami. Yun. At pag-uusapan namin sa ngayon kung yung aking mga activities dito sa garden. Dahil itong mga kasama natin sa ngayon ay mga eksperto to sa agrikultura. So ngayon, Madam, i-turn over ko na po sa inyo ang inyong pakay. Madam, ano po, Madam, yung sadyaan ninyo pagpunta dito sa aking garden? Nagsadya po namin sa inyo, sir, para makita po namin yung maganda nyo pong farms. Nag-request po kasi yung kaibigan namin na kung pwede ibisita yung farm nyo. So nag-insist po kami na kung pwede magkaroon kami ng time. So ngayon lang po kami nagkaroon, natapos yung mga activities po namin. So nakita po namin na maganda po yung kaano po ng inyong taniman po. So nagtaka po nga kami kung bakit po medyo maganda talaga wrapping po ninyo, tamang-tama. Tapos po yung pag ano po ninyo ng mga insect repellent po, tama po yung pagkaano, parehas po dulo. So nakaano po kami na at least po yung farm po na binisita po namin ngayon is maganda po. So ang ano po lang namin, sana po yung ibang farmer na gusto pa po ma-encourage po ni Mr. Richmond Mayor na sana na magtanim po sila, kasi po sa pagtatanim maganda po ang resulta, na nagkakaroon po ng magandang ehemplo sa ibang farmer. So sana po ma-encourage po natin yung iba na sa pagtatanim marami tayong matutunan at may matutunan pa yung ibang farmer. Yan. So dito, Madam, sa observation nyo sa aking ginawang garden, ano po yung mga good points? Ang good points siguro po nito is tama po yung distansya, tama po yung ng mga tanim, pagka-arrange, tapos po yung parang kinaklasify po niya yung may mga root crops, tapos intercropping. Ano po pa may madadagdag nyo dun sa observation nyo na sa palagay nyo ay tama yung aking ginawa sa pagtatanim? Tama po yung pag-ano po ng plastic mulch, kasi practice po yan, di ba po, sir? Pag-practice na ng plastic mulch. So tama po yan para po ma-less po yung mga damo po na pwede po natin na hindi na po sila tumubo, tapos pwede pa po hindi na po tayo mag-deleg. Para po pag pumainit papapawisan po yung plastic mulch, diretso na po yun sa sa roots na po. So course, yung mga pagtanim nyo po, sir,
hindi po kami sabi po sa inyo kung kasi po lahat po kasi yan tama po sir eh. Mhm. So kaya nga po Siyempre, kami sa inyo po nagtaka kasi hindi po namin alam na may alam po pala kayo po sa pagtatanim. So na ano po namin na tama po lahat po ng mga tanim nyo. So ang ano lang po namin is maganda po kasi sir yung ano po ninyo ng mga distansya, yung mga itatanim po ninyo sa mga panahon. Kasi po ngayon baga po sir, climate change tayo. Hindi na natin alam kung ano po ang pwedeng itanim at saka yung pwedeng itanim sa panahon po. So, ang ano na po namin is yung parang pag nagtanim po kayo, wag niyo po sana pong ano po na halimbawa ito po ngayon, taniman po na ngayon ng ampalaya, so magtatanim po tayo. Hindi po, so bali, ano po tayo ng iba po ng crops, para po, kung panahon man po ng mga produkto po tayo, hindi po tayo sabay-sabay sa mga farmers, para po, hindi po nagkakaroon ng oversupply. Tapos, susunod po, alimbawa nagtanim ka na po ng talong, tapos yan ang palaya, next cropping po, iba naman na itatanim mo. Mhm. Pwedeng ano naman, yung ano days. Ang plano ko dyan is sitaw pagkatapos. Okay, sitaw. Pero sir, ano po muna tawag doon, i-sterilize po muna. Sterilize muna ang daga. Opo, baga po, sir, yung ano nyo, yung sa talong, meron na pong Bacterial wilt. bacterial wilt. Baka po magkaroon naman. Pagkatapos po ng talong din po, i-sterilize nyo po uli. Para po hindi po tayo magkaroon po uli ng ganyan pong bacteria. So ano ibig sabihin ng sterilize? Mabilad? I-sterilize po, mabilad. Para po po yan. So pag inom ba po tayo ng tubig, pinapakulo natin yung tubig para yung mga bakterya is mawala po. Mhm. Para po hindi po maging acidic. Okay. Kung tayo man po ay nag-aabono mga po, sir. So ibig sabihin, pagkatapos nitong crop na to, tanggalin muna yung plastic molds, bungkalin yung lupa tapos Opo. ibilad Opo. para ma-sterilize yung lupa, Yes, mamatay opo, yung sir. mga bakterya. Opo. Okay. So, gagawin natin yan. Opo. Ano pa? And then, ano pa po, yung tungkol sa okra, yan kasi yung tinanim kong okra na yan, timely, yun nandun sa dulo. Ayan, so ito yung ating okra. Actually, kung na to, mahigit 3 months na to. Bago yung bagyong Kinta, na-pruning ko to. So timely, na-pruning kaya hindi siya dumapa. At saka, nung nagre-recover na siya dun sa pagsasanga, tinamaan naman ng bagyong Rolly at saka Ulysses. So hindi rin siya dumapa kasi manipis pa yung dahon. Kaya namunga siya ng husto pagkatapos ng Ulysses. At nakakapag-ani tayo dito sa 10 plots na to ng 15 kilos every day. Yeah, at saka nabibili ng ating mga buyer ng 100 pesos per kilo, madam. 100 pesos per kilo. 100 pesos per kilo yung okra natin. Kaya sa loob ng 3 linggo na pamimitas ko dito ay kumita na ako. Yan. So ito, mayroon pa rin pailan-ilan na bunga pero kung ano lang to, yung sinasabi namin dito sa Bicol na parauso. Family consumption. Saka pang giveaway sa mga bumibili. So sana mapadalhan ko rin sa Madam nito. Okay madam, ano po ang masasabi niyo tungkol sa okra? So, yung pag-pruning nyo po is tama po, sir. Kaya lang po, sir, mapuprune po tayo yung hindi po yung dapat yung nagsasanga po dito. Dapat po, halimbawa po, panapruning tayo sa okra, magbibilang po tayo ng 5. Halimbawa, ito po yung pinaka-root po baga ng okra. Magbibilang po tayo sa dahon. Okay. Halimbawa po ganyan po, magbibilang po sa 5. 5 pong leaves, pagka-5 po ng leaves, yun po ang tatanggalin Dito ka natin. na po mag-start. Dito na po Okay. tayo mag-i-start kung paano po ang pag-pruning. So, di mga ilang linggo naman po, diretso po, magsasanga po yan, dito naman po magsasanga yan. Para po, yung pagkasanga po niyan, is maano po, halimbawa, tama po yun yung nagbabagyo baga po, yung maliles po, hindi po sila masyado matumba. Kasi po, hindi na po siya mabigat. Okay. Pag halimbawa po pag nag-ano po ng bagyo, at least po magbubunga po siya, tuloy-tuloy pa rin po. So bali yung bubungahin na lang po pag nag-pruning, marami. Sa isang puno, mga ilang bunga kaya madam yung mapipitas pag na-pruning?
Pag na-pruning po, more or less po mga 10 or 15. Ayun, ang ganda, no? Opo. Okay, so yun ang nangyari dito sa aking okra. Nakakapitas ako sa isang puno ng mahigit 8, gano'n. So ibig sabihin malapit na sa katotohanan. Yes, malapit po yun sa katotohanan, sir. Tapos po, gagamit ka ng pruning shears or Aha, kahit gunting na lang kung wala pruning shears. okay. Pero dapat po, sterilize po natin yun. Sterilize man po bago. Yo, sanitation importante, no? Yes. Ayun. Okay. So yan po sa okra, no? At least kahit papaano medyo malapit ako sa tamang pamamaraan. Hindi ko na perfect, Okay lang. pero dun sa mga sinabi ni Madam ay medyo malapit dun sa aking nagawa. So ngayon makikita nyo hindi na convincing yung aking okra kasi tapos na po ito sa fruiting age ng tanim na to. Kita ninyo, tinamaan na siya ng whitefly, namula na yung mga dahon at hindi na rin ako gaanong, nag-spray din ako last time pero hindi ko na dinalasan kasi nakikita ko na depreciating na yung okra. So ngayon mayroon akong relay plant at ito na, upo na ngayon. Dalawang uri ng variety ng upo yung tinanim ko dito, yung Mayumi at saka Tambuli. No, Tambuli and Mayumi. Yung mga maliliit lang tong upo na pang cash crop din, pang madalian lang crop. Sir, ganyan din, sir. Yung ano ba yung ang pagkaano ng ampalaya. Aha. Tapos po, pag nataas na, pipruning nyo naman po yun sa baba. Para Okay. po tuloy-tuloy din po ang pagbunga. Doon po kasi, pag sa panagpupunin po tayo, doon po natin maano kung, halimbawa na pruning, hindi po maliles po yung bunga. Kumbaga sa ano, panagpruning po tayo, yung bunga is magiging marami. Okay. So yun ang pinakang dahilan ng pruning. Opo. Minsan po baga nanginginayang tayo na wag na mag-pruning kasi sayang yon. Hindi po, dapat hindi tayo manghinayang doon kasi po mas marami pa ang ibubunga noon kapag nagpo-pruning. Yeah. Dadami yung sanga, dadami yung bunga. Yes. Yes po. Tungkol po sa fertilizer, sa pag-apply ng abono, kailangan bang mas marami kapag na-pruning kasi mas maraming sanga? Tama lang po na iaabono. Pwede man po ba Pasan. oo, basal application. So ibig sabihin granules lang, Yeah. Opo. Pwede man po drench. tunawin, drenching. Alam Okay. ba, mainit na mainit po. Tunawin po natin yan sa tubig. Oo. Ayun. So ganun din po yung ginawa ko. Opo. Okay, Para drenching po- at saka basil din yung aking Opo, ginawa dito. tama po yun, sir. Okay. Okay, so doon tayo sa kabila, sa talong. Dito tayo sa talungan ko. Medyo hindi na rin interesting tingnan yung aking talong kasi 3 bagyo na to. 3 bagyong dinaanan at nag-survive. So, yung variety na ito is Fortuner F1. Base sa aking pagtitingin sa mga documentation ng ibang farmer sa YouTube, ay lumalaki talaga tong talong na to. Mabilis tumangkad. At mayroong mabisang paraan na i-advise sa atin sila, Madam. Kasi ito mga expert agriculturist talaga to. At mayroon silang magandang... Ang farmer. sa farmer kasi hands-on hands-on at saka hindi tayo ganun ka technically knowledgeable. So maghihingi tayo ng technical knowledge sa ating mga agriculturist. Madam, ano po ang maipapayo nyo sa ating pagtatanim ng talong? Ano tamang paraan? Sa From pagtanim the naman- beginning. From the beginning. Sa pagtatanim po naman ulit po, sir, ng talong, dapat po, habang po siya lumalaki po, parehas lang po yan sa okra. Kailangan din po natin mag-pruning. Once na po mayroon na May po tayong nagsanga na po doon sa pinakang itaas, yung sa baba po, dapat po ipupruning natin. Hindi na po natin hihintayin po na magsanga po dito sa baba. Kasi po, kung halimbawa po, ito po yung pinaka-main po ng roots, ng katawan niya, dito po, hindi na po natin to dapat pinapatubo. Dapat Okay. po, inaalis na po natin ito. Yung ang pagsanga na lang po is dito na lang po hanggang dyan. Dyan. Opo. Kasi po, habang paano na po ito, palaki ng palaki, magbubunga din po yan, dito na po yan mismo. Hindi na po yung kahit saan po, maghahanap ka pa po kung saan-saan. Ang pagbunga po ng talong is makikita mo na lang po kung kayo po ay napunin po sa tama, dito na lang po ninyo makikita yung pagbunga niyan.
kumbaga sa pag nag-harvest po kayo, pag ano na lang kayo, pick na lang po kayo ng pick. Pataas lang ng Opo. pataas. Hindi na po kayo maghahanap kung saan-saan po. Okay. Ayan. So itong talong na to ay naitanim ko noong August. At month of December na ngayon. So August, September, October, November, December. So 4 months na rin tong talong na to. Almost po ang talong nag-aabot po ng year ng taon. Okay. So ibig sabihin po, mayroon pa tong ibubunga. Meron pa po yan. Habang po, halimbawa pag okay pa po yung lupa, okay pa po yung ito pong tinanim nyo pong talong, mag-apply lang po tayo ng fertilizer. Kung gusto nyo po ng fertilizer, kung ilalagay natin dyan, yun po. Okay. Para po pag taon po ang inaabot po nito Halimbawa po yung sa Ginobata, may nakita po ako doon na farm. So, tinanong ko yung farmer kung ilang buwan na yung talong pag ng bunga. Hindi po ma'am, 1 year and a half na po yan. Through, ang pag-apply po nila is more on po talaga, apply po sila ng fertilizer. Fertilizer talaga. Fertilizer. Pero po, ang sabi ko sa kanila, pwede man po, hindi na po lang tayo gumamit ng fertilizer. Pwede man po tayo mag-organic. Okay. Kasi po, through organic, mas maano pa na natin na mas makukomplain pa natin sa mga ibang mamimili na masustansya po talaga. Ayan. Ano pa yan, sir? Sir? Sa pruning, tungkol sa pruning, anong importansya ng pruning? Ang importansya po, sir, Habang namumunga. habang namumunga po, sir, pag nagpruning po tayo, mamumunga po siya ng marami. Marami ng parami. At saka po, yung nutrient po na mapupunta po sa dahon na paparamihin natin is mas makukuha pa po yun ng bunga. Kung Okay. tayo ay... So mas maraming mamulaklak yung napupruning. Opo. Mas maraming mamunga. Kasi yung nutrients nakukonsentrate sa pagpapabunga Opo. ng halaman. Hindi lang po sa dahon. Kasi po pag dahon po, makikita nyo po yung dahon is malaki, maganda, healthy, green na green siya. Hindi po yan masyadong magbubunga. Less lang po ang bunga niyan. Ayun. Okay. So, tungkol po sa problema, kasi ang pinakang problema ko dito sa talong ay fruit and shoot borer or Opo. eggplant fruit and shoot borer. Ano po ang maire-recommend ninyo na control measure dito? Kami sir kasi hindi po kami nag-apply po ng pesticide. mga pesticides po. Okay. So, ang ano lang po namin is yung sa true organic pesticides po kami. Okay. Nag-ano po kami ng FPJ. Uh-huh. Ano pa yun Fermented fruit juice. Fermented Fish amino acids. yan, amino acids. Pero Okay. po yung pag-spray po nito, pwede din po kami, nag-apply din po kami nito ng yung sili na dinidikdik po sa sabon na may na perla. Yung Okay. po ang alam po namin na po namin siya. Pero po pag mga pesticides po na hindi na po nakokontrol talaga, kinakailangan na po talaga natin gumamit ng Okay. pesticides. Ayan. So, as much as possible, focus tayo dun sa mga healthy remedies Opo. na hindi makaka-apekto sa ating mga mamimili. Opo. Pero kapag highly infested na yung lugar, kinakailangan na rin gumamit ng Kung hindi mga na po chemical. natin yung kaya ng yung kukunin na lang natin, Tapos po, ipipik na lang, hindi na po natin yung pwede makukontrol. Pwede na po tayo. Pero po, gagamit po tayo ng pesticides po through green level. Okay. Yung green level, yung highly yung mga nakalagay po doon sa specification ng pesticide Opo. na hindi sosobra doon. Opo, opo. Okay. So ibig sabihin nasa tolerable safety stage siya. Opo, opo. Ayan. So salamat madam sa mga advices niyo tungkol dito sa talong. Mayroon pa tayong ibang crop doon sa unahan, pero yung sa sili pala kasi nandito na yung sili. Ano po ang masasabi ninyo sa aking ginawa dito na companion plant na sili? Parehas din Ayan. po yan, sir. Ito may yung nasa likod niyo po madam, may mga bunga. Parehas lang to, sir. Pruning lang po tayo. Yun po ang ina-advise po namin sa mga farmer po. Mag-pruning lang po tayo na mag-pruning para po hindi po talaga maano po yung tanim natin. Alam mo, ito po, sobra Opo. na baga po ang sir, sanga sir. Aha. Dapat po talaga tinanggal na po to. Dapat pinutol na yan. Maano man po tayo yung sa bunga kasi baga po, halimbawa magpruning tayo, namumulaklak na. Okay. Nangihinayang tayo kasi sayang yung may bubunga pa po yun. Hindi po yun. Sayang po
Kasi, yung sanga, nanginayang tayo sa dahon. Manginayang po tayo sa bunga. Yung bunga po na malilis po natin sa pagpruning, mas madadagdagan pa po yun. Okay. So ibig sabihin halimbawa diyan kasi isang puno lang naman 'yan eh. Opo, isang puno po to. So dapat ano pong dapat gawin ko diyan sa sili na 'yan? Ano ba? Sutong ko sa to. Ano? Lagyan ng sticks. So parang ano Bubutangan po po siya. parang ganito, sir, pig, ano nyo, Oh, ano poles. tawag doon? Pig trellis. 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 Okay. So una dapat lagyan ng trellis. Opo. Itatrellis po natin to. Tapos, ano po natin tapat po meron po tayo dyan. May mga poste? wire. Opo, poste. Yung parang yan po, tama po yan ang wire ito, ganito. May string. Oo, string. Tapos itatali na lang po natin dyan para hindi po yung pag may hangin man po or may bagyo, at least po safe po sila kasi natatali natin po dito. May support. May support po. Okay. So okay lang ba na nagkaroon ako ng combination plant dito, sili talong? Opo. Okay, Okay po. Nagtaka nga po ako sir kasi tama po sir ang ginawa ninyo eh. Aha. Kasi sabi ko, kung OFW si sir, sabi ko may alam siya. Kaya sabi ko, okay po, advisable po ito. Tama po yung ginawa niyo po sir. Okay po. Okay. Actually, yung idea ko dito is multi-cropping nga. Opo. Sabi ko, yung talong naman medyo malayo yung agwat kasi 1 meter eh. Opo, opo. 1 meter by 1.5. So, sabi ko, sayang ng space. I-maximize ko, magtanim ako ng sili in between. Opo, yun po yung ginagawa ng ibang farmer. Yan. So, nagkaroon ako ng combination plant. Actually, mayroon akong lesson learned dito na pwedeng i-share ko rin sa aking mga kapwa mag-garden. Alam ko yung mga Batikanong gardeners ay alam na nila to eh. Pero yung aking ginawa sa panahon kasi ng typhoon season, di ba? Nagtanim ako ng combination plant. Yung talong ay masyadong magilas, napakabilis tumangkad. Ngayon, yung sili ko ay na-deprive na ng sunlight. So, naging maliliit siya, naging maliliit ito nung una. Naging bansot. At nang binagyo, yung talong ay dumapa sa sili. So natakpan ngayon ng talong yung sili dahil sa bagyo. So kahit binagyo, wala akong ganong produkto sa talong pero namimitas ako ng sili. Yun yung good point na na-appreciate ko sa aking ginawa kahit papaano. So yun ang advantage ng multi-cropping kapag nasalanta yung dominant plant, yung plant na nasa ilalim ay naliligtas sa ganong pananalanta. At yun ang dahilan kung bakit tayo nakakapagpitas ng sili kahit dinaanan ng 3 bagyo. Malan sili ngayon sir. Opo, ngayon ang bilihan po sa amin sa bagsakan is 400 per kilo. Tungkol po sa insect control naman, ito po madam yung ginawa ko, naglagay ako dito ng ito. Opo, yung galon, hinati ko, tapos yun upside down siya. Inisprayan ko siya ng insect attractant. Yan, insect attractant. Yan ang dahilan kung bakit maraming insect doon sa loob. Pero saan pala yan din sir? Pwede kanyan Opo, may mga nakasabit pa ako dyan ng mga fruit fly attractant. Opo. Yan. So yun ang aking mga good agricultural practices na sinasagawa dito na natutunan ko sa YouTube University. At mas marami tayong matututunan kasi nandito na sila madam na mag-a-assist sa akin. Sa mga gilid po, magtanim ka pa. Okay, so sabi ni madam, magtanim daw ako ng maraming luya sa gilid. Tapos itong sibuyas. Yeah. Ito madam, mayroon akong ginawa dito. Ito. Madre de cacao, fermented. Fermented Madre de cacao. At saka mayroon din akong ito. Ito yung fermented fruit juice. Yan, bumagsak na. Yan, ito yung fermented fruit juice. Okay. Plant juice, di ka pa nakagawa. Ito na po yung sa Madre de cacao. Yan ang fermented plant juice ko. And then, mayroon din akong fish amino acid na ginawa din. Okay. So, ngayon, awarding. Awarding of free seeds. Yan, sa ngalan ng Garden of Kuya Koy. Ito si Kuya Koy. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture, Municipality of Daraga
kay Madam Melchi. Melji Matosiños, at saka sa grupo, kay Arvin, kay Madam Daisy, and Corinne. Madam Corinne. Maraming salamat po sa inyong lahat at welcome sa pagpasyal ninyo dito sa aking garden sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, at sa mga kapwa ko gardeners, mga magsasaka, huwag kayong mahihiya na lumapit sa mga opisina ng Department of Agriculture o kaya sa Municipal Agriculture Office o City para mabigyan tayo ng gabay, technical at saka material tulad nito. O, tingnan nyo. Wow, hindi ko na kailangan bumili ng red hot chili kasi meron na akong dalawang lata dito. Marami to. So, pwede tayo mag-supply sa mga inasal. Yes. At saka meron ding ampalaya. Wow. So, magtatanim ako ng panibagong batch ng ampalaya sa approximately 1,000 square meters na lupa. Dito sa ating Talong. Yun ang aking i-relay plant sa Talong. So itong ampalaya, Santa Lucia, at saka red hot chili na east-west. Kung ito ay binili sa inyo o kaya binigay nyo, maraming salamat po. Madam, thank you very much. Salamat po sa inyo.